Itinaboy sa sariling tahanan, pinalaya sa gitna ng ulan dahil sa isang pekeng nagdadalang tao na kabit, habang nagpapakasa sa ang taksil na asawa, sa yamang pinaghirapan niya, naiwan siyang duguan ng puso. Ang pamilyang umalipusta ay malapit ng gumuho. Babangon siya mula sa abo upang bawiin ang lahat ng walang awa. Handa na ba silang masunog sa apoy ng kanyang paghihiganti? 10 taon, Eloisa. 10 taon kitang binuhay pero ni isang anak, hindi mo maibigay. Napatigil ang daliri ni Eloisa. Ang hawak niyang karayom na maingat sanang nagtatahi sa natanggal na butones ng paboritong kamiseta ni Ben ay biglang bumaon sa kanyang sariling balat. Isang munting patak ng dugo ang kumalat sa maputing tela. Hindi niya ininda ang hapdi sa kanyang daliri dahil mas nakakamatay ang sakit na unti-unting sumisira sa kanyang dibdib. Habang tahimik niyang inaalagaan ang mga damit ng kanyang asawa, naroon ito at walang awang dinuduro ang kanyang pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na bumabara sa kanyang hininga. Namanhid ang kanyang mga binti habang nakayuko. Pilit na nilulunok ang pait ng mga salitang matagal na niyang kinatatakutang marinig. Mula sa hagdanan, isang babae ang dahan-dahang bumaba na may mapangaping ngiti sa mga labi. Si Katrina. Ang suot nitong hapit na damit ay tila sinadya upang ipagmalaki ang kanyang presensya sa bahay na sariling disenyo at pinaghirapan ni Eloisa. Inihagis ng babae ang isang makintab na papel sa ibabaw ng babasaging mesa. Isang kopya ng ultrasound. Tumingin si Katrina kay Ben na may pagmamalaki at saka ibinaling ang matalim na paningin kay Eloisa. Buntis ako, Ben. 2 months na natin itong hinihintay. Bago pa man makapagsalita si Eloisa, sumunod na bumaba si Doña Carmen. Ang ina ni Ben ay may bitbit na pamaypay at naglakad na tila isang reyna sa loob ng bulwagan. Tiningnan niya si Eloisa mula ulo hanggang paa na punong-puno ng pandidiri. Awa ng Diyos, magkakaapo na rin ako. Hindi tulad ng isang yan baog. Wala kang kwentang babae, Eloisa. Palamunin na nga, pabigat pa sa pamilyang ito. Isang makapal na folder ang walang pangingiming inihagis ni Ben sa harapan ni Eloisa. Nagkalat ang mga pahina sa sahig. Isa itong dokumento na naglilipat ng lahat ng karapatan at porsyento ni Eloisa sa kumpanyang sabay nilang itinayo. Ang kumpanyang pinag-alayan niya ng kanyang pangarap at talino upang tulungan si Ben na umangat mula sa kahirapan. Tiningnan siya ng kanyang asawa ng may malamig at walang pusong mga mata. Sign it, Eloisa. Pirmahan mo yan bilang pambayad mo sa utang na loob sa lahat ng ginastos ko sa pamilya mo. Pasalamat ka at hindi kita kinasuhan dahil sa pamimera ng mga kamag-anak mo sa akin. Nanginig ang mga labi ni Eloisa. Sinubukan niyang tumayo upang ipagtanggol ang sarili. Humakbang siya papalapit kay Ben upang magmakaawa. Ngunit sa isang iglap, sinadya ni Katrina na iharang ang sariling katawan at pabagsak na itinumba ang sarili sa gilid ng sofa. Umiyak ng malakas ang babae at hinawakan ang sariling tiyan. Nagkukunwaring nasasaktan. Ben, the baby! Tinulak niya ako. Gusto niyang patayin ang anak natin. Isang malakas at nag-aapoy na palad ang dumapo sa pisngi ni Eloisa. Ang puwersa ng sampal ni Ben ay nagpatumba sa kanya sa malamig na sahig. Ang paningin niya ay nagdilim at ang kanyang tainga ay namanhid sa sakit. Wala siyang nakitang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Hinawakan siya ni Ben sa braso at marahas na kinaladkad patungo sa pintuan. Lumayas ka, bago mo pa mapatay ang mag-ina ko. Wala kang lugar sa pamamahay na ito. Kasunod ng panginginig ng kanyang buong katawan, itinapon ng isang kasambahay ang kanyang lumang maleta sa labas ng bahay. Ang mabigat na pinto ng mansyon ay tuluyang isinara. Nag-iwan ng isang malamig at walang awang katahimikan sa pagitan niya at ng pamilyang minsan niyang minahal. Naiwan si Eloisa sa labas. Ang kalangitan ay nagbuhos ng matinding galit. Ang malamig na ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Wala siyang payong.
Walang makapal na jacket, tanging ang dugo ang puso at ang basang damit na nakadikit sa kanyang nanginginig na katawan. Gumapang siya sa maputik na daan patungo sa kanyang maleta na bumukas dahil sa pagkakabagsak. Nakita niya ang kanilang lumang larawan sa kasal na nabasa ng ulan at napuno ng putik. Gamit ang nanginginig na mga daliri, pinunasan niya ang mukha ng lalaking nangakong iingatan siya habang buhay. Umagos ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Nakikipag-unahan sa patak ng ulan. Ang sakit ng pagtataksil ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na puot. Unti-unti niyang kinuyom ang kanyang palad. Nilamukot ang larawan hanggang sa madurog ito sa kanyang kamay. Kasabay ng kanyang paghikbi, isang sanga ng puno ang sumabit sa kanyang leeg. Ang lumang kwintas na bigay pa ng kanyang pamilya ay napatid. Mula sa sirang palawit, isang maliit at gintong piraso ng bakal ang nahulog sa kanyang palad. Isa itong kakaibang simbolo, isang kalahating buwan na may nakaukit na korona, isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Patuloy siyang naglakad sa gitna ng unos. Hindi alintana ang panlalamig at pagod. Ngunit ang kanyang katawan ay tuluyan nang bumigay sa tindi ng sakit at gutom. Bumagsak siya sa isang madilim at masukal na eskinita. Sa huling hibla ng kanyang malay, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang matalim na ilaw nito ay bumiyak sa kadiliman ng gabi. Ang makapal na salamin ng sasakyan ay unti-unting bumaba. Nagpapakita ng isang figura sa loob. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagdurusa o simula ng isang bagong bagyo na yayanig sa kanyang pagkatao? Ang liwanag na tumatagos mula sa siwang ng yero ay sapat na upang gisingin si Eloisa mula sa isang panaginip na tila bangungot. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang alaala ng marangyang itim na sasakyan na huminto sa kanyang harapan kagabi ay naglaho kasabay ng pagtanggap niya sa malamig na katotohanan. Nandito siya ngayon sa maliit at inaanay na silid ni Tita Belen, ang matandang nag-aruga sa kanya mula pa noong bata siya, na siyang matiyagang naghahanap at nag-uwi sa kanya matapos siyang makitang nakahandusay sa malamig na kalsada. Isang matinding pangangapos ng hininga ang nagmula sa kabilang sulok ng higaan. Nakita niya ang matanda na hirap sa paghugot ng hangin. Ang manipis nitong dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak. Sa bawat pagsubok na huminga, sa kabila ng sariling karamdaman, pilit na iniabot ni Tita Belen ang isang lumang mangkok na naglalaman ng umuusok at mainit na lugaw patungo sa kanya. Ang panginginig ng mga kulubot na kamay ng matanda ay nagpadurog lalo sa puso ni Eloisa. Pilit siyang ngumiti at tinanggap ang pagkain, mahigpit na kinakagat ang sariling labi upang pigilan ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata dahil alam niyang wala siyang karapatang maging mahina sa harap ng nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal. Upang maibsan ang paghihirap ng kanyang tiyahin, nagpasya si Eloisa na lumabas ng eskinita upang ibili ito ng gamot gamit ang mga natitirang barya na nakuha niya mula sa bulsa ng kanyang basang pantalon. Ang makipot na daan patungo sa butika ay puno ng mga nakatinging mata. Hindi man nila sinasabi ng direkta sa kanyang harapan, malinaw na umabot sa kanyang pandinig ang mga mapanghusgang bulungan ng mga kapitbahay. Nakita raw siya kagabi na itinakwil ng asawa na parang isang basahan. Narinig niya ang mga salitang humihiwa sa kanyang pagkatao. Ang mga kwentong nagpapatunay na siya ay pinalayas dahil isa siyang babaeng walang silbi, isang lupang hindi kayang magbunga ng supling na pilit idinidikit sa salitang baog. Bawat sulyap at matulis na ngiti ng mga nakasaksi sa kanyang pagbagsak ay tila lason na unti-unting sumisira sa kanyang natitirang dignidad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga kasinungalingan ni Ben at Katrina. Ngunit nanuyo ang kanyang lalamunan at pinili na lamang niyang yumuko. Kinuyom niya ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat at mabilis na naglakad pabalik sa maliit na dampa
upang takasan ang mundong patuloy na nagkakait sa kanya ng awa. Pagbalik niya sa loob ng bahay, isang nakapangingilabot na eksena ang bumungad sa kanya. Nakasubsob si Tita Belen sa gilid ng katre. Ang mga daliri nito ay mahigpit na nakakapit sa isang luma at inaanay na kahon na gawa sa kahoy. Binitawan ni Eloisa ang supot ng gamot at mabilis na dumalo sa matanda. Ang katawan ng kanyang tiyahin ay nanlalamig at ang mga mata nito ay unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Hawak ng mahigpit ng matanda ang mga kamay ni Eloisa. Ibinibigay ang buong bigat ng kahon sa kanyang mga palad. Eloisa, anak, patawarin mo ako. Matagal ko itong itinago. Nahihirapang bigkas ng matanda. Ang bawat salita ay may kasamang matinding pag-agaw ng hininga. Ang sunog. 30 taon na ang nakalilipas. Hindi kanila tunay na kadugo. Hanapin mo ang mga balderrama. Bago pa man makapagtanong si Eloisa kung ano ang ibig nitong sabihin at kung bakit binabanggit ng matanda ang isang tanyag na apelyido, tuluyan nang bumigay ang lupaypay na katawan ni Tita Belen. Ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanya ay unti-unting lumuwag hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa katre, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid, sinundan ng isang paghikbi na nagmula sa kailaliman ng kaluluwa ni Eloisa. Wala siyang magawa, kundi yakapin ng mahigpit ang payat at walang buhay na katawan ng matanda. Sa pagkawala ni Tita Belen, pakiramdam niya ay tuluyan ng naputol ang huling pisi na nagdurugtong sa kanya sa mundong ito na puno ng kalupitan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang sariling cardigan na hindi pa lubusang natutuyo mula sa ulan kagabi. At maingat na ipinatong yon sa nanlalamig na balikat ng kanyang tiyahin upang bigyan ito ng huling init na kaya niyang ibigay. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, maingat niyang hinaplos at inayos ang magulong puting buhok ng matanda. Tila pinagheli ito patungo sa isang mapayapang pamamahinga. Sa patuloy na pag-agos ng kanyang mga luha na bumabagsak sa nakapikit na mukha ng tiyahin, naramdaman niya ang isang matinding pangungulila na tila pilit binibiyak ang kanyang dibdib. Nang humupa ang unang daluyong ng kanyang pagdadalamhati, napadako ang paningin niya sa lumang kahon na ibinilin sa kanya. Gamit ang nanginginig na mga kamay, maingat niya itong binuksan. Sa loob ay bumungad ang isang lumang pahayagan na sunog ang mga gilid, naglalaman ng isang balita tungkol sa isang malagim na trahedya at isang tagapagmana na nawawala mula sa isang napakayamang angkan. Ngunit ang mas nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang bagay na nakapatong sa ibabaw ng marupok na papel. Isang gintong palawit ng kwintas. Nanginginig siyang dumukot sa kanyang bulsa upang ilabas ang sirang piraso ng bakal na nakuha niya mula sa sariling kwintas noong gabi ng kanyang pagpapalayas. Nang ipagtabi niya ang dalawa sa kanyang palad, perpektong nagtugma ang mga ito upang mabuo ang isang buong hugis ng buwan na may maharlikang korona. Bago pa man lubusang maproseso ng kanyang naguguluhang isip, ang bigat ng katotohanang naghihintay na mabunyag mula sa nakaraan, isang serye ng malalakas na paghampas ang yumanig sa manipis na pintuan ng dampa. Ang bawat pagtama sa kahoy ay nagpadala ng matinding panginginig sa buong paligid. Nagbabadya ng isang presensyang hindi niya inaasahan at isang kapalarang hindi na niya matatakasan. Binuksan ni Eloisa ang pinto nang may halong kaba at pag-aalinlangan. Sa labas, tumambad sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana. Hindi alintana ang putik na tumatalsik sa makintab nitong sapatos. Nagpakilala ito bilang Attorney Suarez, ang punong abogado ng pamilya Valderrama. Mahinahon nitong ipinaliwanag na ang kuha ng CCTV sa tapat ng mansyon ni Ben kagabi ang naging susi upang matunton siya, lalo na nang mahagip ng kamera ang kakaibang kislap ng kanyang napigtal na kwintas. Hindi makapaniwala si Eloisa. Ang mundo na kanina lamang ay tila pinagsakluban ng langit at lupa. Dahil sa pagpanaw ni Tita Belen ay biglang nagbukas ng isang pinto
na hindi niya inaasahang papasukan. Sa huli, dala ang abo ng kanyang yumaong tiyahin at ang bigat ng kanyang dinadalang hapis, sumama siya sa mga estranghero. Ang biyahe patungo sa Forbes Park ay tahimik at nakabibingi. Mula sa bintana ng sasakyan, pinanood ni Eloisa ang pagbabago ng tanawin mula sa masikip at mabahong eskinita patungo sa malalawak at luntiang kalsada na nalilinyahan ng matatayog na puno. Nanliit siya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang suot na kupas na t-shirt at maong ay tila isang mantsa sa loob ng marangyang sasakyan. Nang huminto sila sa tapat ng isang dambuhalang bakal na gate, bumungad sa kanya ang isang mansyon na tila palasyong galing sa mga kwentong pambata, ngunit may dalang lungkot na bumabalot sa bawat haligi nito. Inalalayan siya ni Attorney Suarez papasok sa isang malawak na silid-aklatan. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay sumalubong sa kanyang pangamoy. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang wheelchair ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay kasimputi ng ulap at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon at pangungulila. Ito si Don Laureano Valderrama. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nanginginig ang kamay na iniangat ng matanda. Tila gustong abutin ang isang multo mula sa nakaraan. "Lumapit ka, Hija." Ang basag na tinig ng Don ay pumuno sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang humakbang si Eloisa. Bawat tapak ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila mabigat na tambol sa kanyang dibdib. Nang makalapit siya, hinawakan ng matanda ang kanyang braso. Hinawi nito ang manggas ng kanyang damit at tumambad ang isang maliit na peklat sa hugis ng gasuklay na buwan, isang marka na taglay niya mula pagkabata. Bumalong ang mga luha sa mata ni Don Laureano. Mga luhang puno ng 30 taong paghihintay at pagdurusa. Walang salitang namutawi, ngunit ang kilos ng matanda ay sapat na. Agad na isinagawa ang proseso ng DNA test sa loob mismo ng mansyon, gamit ang pribadong doktor ng pamilya. Ang mga oras ng paghihintay ay tila mga taon para kay Eloisa. Nakaupo siya sa isang sulok, yakap ang sarili, habang ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa mga panahong ipinapamukha sa kanya ni Ben at Doña Carmen na siya ay walang halaga, na siya ay isang patay gutom na inahon lamang nila sa putikan. Hindi niya mawari kung paano pagtatagpuin ang dalawang magkaibang katotohanan. Ang babaeng itinaob ng asawa at ang babaeng hinihintay ng isang bilyonaryo. Nang bumukas ang pinto at iniluwa ang doktor, na may hawak na puting sobre, naging yelo ang hangin sa silid. Ibinigay ng doktor ang papel kay Don Laureano. Binasa ito ng matanda, at sa unang pagkakataon, nakita ni Eloisa ang isang ngiti na abot hanggang sa mga mata nito. 99.9%, bulong ng Don, bago siya tumingin kay Eloisa ng may pagmamalaki at pagmamahal. "Ikaw nga, ikaw ang aking apo, si Mariquit Valderrama, ang nawawala kong bituin." Sa isang iglap, ang pader na itinayo ni Eloisa upang protektahan ang sarili ay gumuho. Lumapit siya at lumuhod sa paanan ng matanda. Inilubog ang kanyang mukha sa mga palad nito at humagulgol. Inilabas niya ang lahat. Ang sakit ng pagtataksil ni Ben, ang pangungutya ni Doña Carmen, ang pagkamatay ni Tita Belen, at ang pangungulila sa isang pamilyang hindi niya nakilala. Naramdaman niya ang mainit na yakap ng kanyang lolo, isang yakap na nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa. Nang humupa ang iyakan, nagbago ang timpla ng hangin. Mula sa pagiging emosyonal, naging seryoso at matalim ang tingin ni Don Laureano. "Alam ko ang ginawa nila sa iyo, apo." Ang tinig ng Don ay naging malamig at matigas, tulad ng bakal. "Ang pamilyang Alonzo, ang lalaking yon na tinawag mong asawa, wawasakin ko sila. Sa isang tawag ko lang, mawawala ang lahat ng meron sila, bukas na bukas din. Ipapakulong ko sila hanggang sa mabulok sila sa bilangguan." Umiling si Eloisa. Dahan-dahan siyang tumayo at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang mukha na kanina
ay puno ng pagdurusa ay napalitan ng isang ekspresyong hindi pa nakikita ni Numan. Isang determinasyon na hinulma ng apoy ng pagtataksil. Naalala niya ang nangisi ni Katrina. Naalala niya ang pandidiri sa mukha ni Ben. Kung gagamitin ng lolo niya ang yaman nito para durugin sila agad, hindi iyon sapat. Hindi sapat na maging mahirap sila. Kailangan nilang maramdaman ang sakit ng pag-asa na biglang binawi. Huwag, lolo! Ang tinig ni Eloisa ay mahina, ngunit may diin. Huwag nating ibigay sa kanila ang madaling kamatayan. Gusto kong ako mismo. Gusto kong makita nilang ako, ang babaeng tinawag nilang basura, ang siya mismong wawasak sa kanilang mga pangarap. Tinitigan siya ni Don Laureano ng matagal, tila sinusukat ang lalim ng galit at tapang ng kanyang apo. Pagkatapos, tumango ito ng dahan-dahan. May kinuha itong isang makapal na itim na folder mula sa gilid ng mesa at iniabot kay Eloisa. Kung gayon, wika ng Don habang inilalagay ang folder sa mga kamay ni Eloisa. Ito ang iyong sandata. Tinanggap ni Eloisa ang folder. Mabigat ito. Tila pasa ng kapalaran ng mga taong nagkasala sa kanya. Nakasulat sa harap nito ang mga katagang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Proyektong Alonso, Confidential Debt Restructuring. Binuksan niya ito at nakita ang katotohanan. Ang kumpanya ni Ben ay lubog sa utang at nasa bingit ng pagkalugi. At ang nag-iisang institusyon na may hawak ng lifeline na nito ay walang iba kundi ang Valderrama Global. Napatingin si Eloisa sa labas ng bintana habang mahigpit na hawak ang folder. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang bagyo sa kanyang loob ay nagsisimula pa lamang. Humarap si Eloisa sa malaking salamin ng kanyang bagong silid sa mansyon ng mga Valderrama. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay tila isang estranghero, payat, mugto ang mga mata, at bitbit ang bigat ng 10 taong pagpapakasakit. Hinawakan niya ang dulo ng kanyang mahabang buhok, ang buhok na madalas ipuyod ng mahigpit upang hindi makasagabal sa paglilinis ng bahay at pagluluto para kay Ben. Ito ang buhok na minsan ay hinaplos ng asawa noong mga panahong nangangako pa ito ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit ngayon ay naging simbolo na lamang ng kanyang pagkaalipin. Dahan-dahang itinaas ni Eloisa ang gunting na pilak. Sa bawat paglapat ng talim sa mga hibla ng kanyang buhok, naramdaman niya ang pagkalas ng mga kadenang matagal nang nakapulupot sa kanyang leeg. Bumagsak sa sahig ang mahahabang itim na hibla, tila mga tuyong dahon ng taglagas na nagpapaalam sa sanga. Nang matapos siya, tumambad ang isang bagong Eloisa. Maikli na ang kanyang buhok hanggang balikat na lamang at may matalim na bagsak na nagpapatingkad sa kanyang panga at mga matang ngayon ay nag-aalab na sa determinasyon. Pumasok si Don Laureano sa silid at tumango ng may paghanga at lungkot sapagkat alam niyang ang pagbabagong anyo ng kanyang apo ay hindi lamang sa panlabas kundi isang paghahanda para sa isang digmaang hindi nito inaasahan. Samantala, sa bahay na dati niyang tinatawag na tahanan, ang hangin ay puno ng halakhakan at amoy ng mamahaling alak. Nakaupo si Ben sa paborito nitong sofa. Hawak ang isang baso ng wine habang nakataas ang paa sa mesa. Ang mukha nito ay punong-puno ng kayabangan. Tila isang haring nagdiriwang matapos na maitapon ang basura sa labas ng kanyang kastilyo. Finally, makakahinga na rin tayo ng maluwag, wika ni Ben sabay lagok ng alak. Without Eloisa dragging us down, mas bibilis ang pag-angat ng kumpanya. That woman was nothing but bad luck. Sa kabilang sofa, nakahiga si Katrina na tila isang prinsesa. Hinihimas nito ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok habang naguutos kay Doña Carmen. Ang dating matapobreng biyena ni Eloisa ay ngayoy abala sa pagpaypay sa buntis at pag-abot ng merienda. Tita, can you get me some fresh mango shake? Yung medyo sour, ha? Naglilihi kasi ako eh. Utos ni Katrina sa tinig na nagpapanggap na malambing. Agad namang tumalima si Doña Carmen
Ang nangiti ay abot hanggang tainga. Of course, Hija. Anything para sa apo ko. Mabuti na lang ikaw ang nandito at hindi ang baog na yon. Imagine, 10 taon akong nagtiis sa kanya. Ngayon, siguradong magiging maayos na ang future ng pamilya natin. Hindi nila alam na sa isang mataas na gusali sa Makati, ang bawat galaw ng kanilang kapalaran ay nasa mga palad na ng babaeng kanilang itinakwil. Nakaupo si Eloisa sa loob ng boardroom ng Valderrama Global. Sa harap niya ay isang malaking monitor na nagpapakita ng live feed mula sa CCTV ng lobby. Nakita niya si Ben na pumasok, suot ang pinakamagara nitong Amerikana. Ngunit baka sa kilos nito ang desperasyon habang nakikipag-usap sa receptionist. Pilit nitong inaayos ang kurbata, isang senyales na kinakabahan ito. Naroon ito upang magmakaawa para sa loan. Hindi alam na ang kumpanyang nilalapitan niya ay pagmamay-ari na ng kanyang asawa. Tumunog ang intercom at narinig ang boses ni Attorney Suarez. Ma'am Eloisa, nasa lobby na po si Mr. Alonzo. Ipinipilit niyang makausap ang head ng finance department para sa loan restructuring. He's desperate. Ang daming suppliers ang humahabol sa kanya ngayon. Should we reject him? Tinitigan ni Eloisa ang mukha ni Ben sa screen. Nakita niya ang pawis na tumutulo sa noo nito. Kung tatanggi siya ngayon, babagsak agad si Ben, pero masyado itong madali. Masyadong mabilis. No, attorney. Sagot ni Eloisa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig na tumatagos hanggang buto. Approve the loan buyout. Bili natin lahat ng utang niya sa ibang bangko. Gawin nating isa na lang ang pinagkakautangan niya. Ang Valderrama Global. Gusto kong hawakan ang leeg niya hanggang sa hindi na siya makahinga. Pero huwag mo munang hihigpitan. Let him think he won. Copy that, ma'am. Pipirmahan ko na ang mga papeles bilang representative ng Anonymous Chairman V. Nang matapos ang tawag, napadako ang tingin ni Eloisa sa kanyang kaliwang kamay. Naroon pa rin ang murang singsing pangkasal na ibinigay ni Ben 10 taon na ang nakakaraan. Dahan-dahan niya itong hinubad. Sa halip na itapon ito sa basurahan gaya ng nais ng kanyang galit, kumuha siya ng isang pilak na kadena at isinuot ang singsing doon bilang palawit. Isinuot niya ang kwintas at itinago ang singsing sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil ito ang magiging paalala ng sakit na magsisilbing gasolina ng kanyang paghihiganti. Hinding-hindi niya kakalimutan ang pakiramdam ng maging walang halaga. Biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang notification ng email ang dumating. Ang sender ay hindi kilala, ngunit ang subject line ay nagpatigil sa kanyang paghinga. St. Luke's Medical Center. Confidential patient record. Binuksan niya ito at binasa ang laman ng mensahe. Mrs. Alonzo, hindi nagsasabi ng totoo ang asawa niyo. May mga bagay sa nakaraan na pilit niyang ibinaon. Bago pa man siya makapag-isip, sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe mula naman sa pribadong investigador na inupahan ni Don Laureano. Isang video file ang naka-attach. Pinindot niya ang play. Sa video, makikita ang isang madilim at liblib na bahagi ng parking lot kung saan ang ilaw ay aandap-andap lamang, nagbibigay ng multong anino sa paligid. Nakatayo doon si Katrina, balot ng jacket at palingalinga, tila takot na may makakita sa kanya. Ilang sandali pa, lumabas mula sa dilim ang isang lalaking may marusing na itsura at puno ng tattoo ang mga braso. Walang pag-aalinlangan, mabilis na inabot ni Katrina ang isang makapal na brown envelope sa lalaki. Kitang-kita sa malinaw na kuha ng kamera ang laman ng envelope. Nang silipin ito ng lalaki, mga tumpok ng pera. Mabilis na hinablot ng lalaki ang sobre at nagbitaw ng ilang salita na nagpaatras kay Katrina sa takot. Ang babaeng nagmalaki kanina sa sala na siya ang reyna, ngayon ay mukhang isang takas na kriminal na nanginginig sa dilim. Tila may tinatakasan, tila may binabayaran upang manatiling tahimik ang isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kanyang plano. Pinatay ni Eloisa ang video. Ang silid ay nabalot muli ng mabigat na katahimikan.
Napatingin siya sa email na kasama ng video. Isang maikling mensahe ang nakasulat sa ibaba na nagpatindig ng kanyang balahibo at nagpahinto ng kanyang mundo. Ben is hiding a medical secret. Check the attachment. Isang medical na lihim? Anong klaseng sakit ang itatago ng asawa niya ng ganito katagal? Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula nang mabuo sa kanyang isipan, ngunit kulang pa ito ng isang mahalagang bahagi. Dahan-dahan, inilipat ni Eloisa ang tingin sa labas ng bintana mula sa mataas na palapag ng Valderrama Global. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa, ngunit isa lamang ang kumuha ng kanyang atensyon, ang pulang neon sign ng isang gusali sa di kalayuan. Paulit-ulit itong namamatay at sumisindi sa gitna ng gabing madilim. Ang bawat pagkurap ng pulang ilaw ay tila isang babala, tila ang tibok ng isang pusong malapit nang huminto sa takot. Ang lamat ay nagsisimula ng kumalat at sa pagkakataong ito, sinisigurado ni Eloisa na hindi na siya ang masusugatan kapag tuluyang nabasag ang salamin. Ang init ng araw ay tila dumadagan sa balikat ng mga manggagawa sa construction site. Ngunit mas nakapapaso ang tingin ni Eloisa habang nagmamasid mula sa loob ng isang tinted na sasakyan sa di kalayuan. Suot ang isang simpleng uniforme at malalaking salamin upang ikubli ang kanyang mukha. Nagpanggap siyang inspektor mula sa isang ahensya. Nakita niya ang katotohanang matagal nang itinatago ni Ben. Ang mga bakal ay kinakalawang na bago pa man gamitin at ang sementong inihahalo ay tila kulang sa tibay. Ito ang proyektong pabahay na ipinagmamalaki ng kanyang asawa sa media. Ngunit sa likod ng mga kamera, isa itong patibong nagawa sa kasakiman. Dumating ang itim na sasakyan ni Ben. Humahawi sa alikabok ng lupa. Bumaba ito na nakasuot ng mamahaling sapatos na pilit iniilag sa putikan. Sa harap ng maraming tao, dinuro nito ang isang matandang foreman na nanginginig, ang mga tuhod dahil sa takot at pagod. Are you stupid? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na magtipid sa materyales? Sigaw ni Ben. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. We are over budget. Kung hindi nyo kaya ang trabaho, magbalot na kayo. I don't pay you to make excuses. Nanatiling tahimik ang matanda. Nakayuko habang tinatanggap ang bawat insulto. Nang tumalikod si Ben at umalis na parang isang haring hindi maaaring suwayin, dahan-dahang bumaba si Eloisa. Lumapit siya sa matanda na nooy nakaupo na sa isang tabi. Sapo ang noo. Iniabot ni Eloisa ang isang mainit na styro ng pagkain at tubig. Tiningnan siya ng matanda na may pagtataka sa mga mata. Tanggapin po ninyo, bulong ni Eloisa. Ang kanyang tinig ay puno ng habag. Hindi lahat ng nasa itaas ay ibulag sa inyong paghihirap. Magpahinga po muna kayo. Sa kabilang banda ng lungsod, sa mansyon na dating pinaghahirian ni Eloisa, iba naman ang eksenang nagaganap. Nakahiga si Katrina sa sofa habang si Doña Carmen ay abala sa pagmasahe sa paa ng babaeng inaakala niyang nagdadala ng kanyang tagapagmana. Tita, masakit ang ulo ko. Reklamo ni Katrina habang nagsuscroll sa kanyang telepono. I need relaxation. Pwede bang paki-adjust yung aircon? It's too hot here. Oo naman, Hija. Anything for my grandson. Mabilis na sagot ni Doña Carmen kahit nabakas sa mukha nito ang pagod. Basta huwag ka lang ma-stress-stress. Masama yan sa baby. Lingid sa kaalaman ng matanda. Sa sandaling tumalikod siya upang kumuha ng tubig. Isang litrato ang pumasok sa email ni Eloisa mula sa kanyang pribadong investigador. Kuha ito kagabi lamang sa isang bar sa BGC. Nasa larawan si Katrina. Hawak ang isang baso ng alak sa kanang kamay at sigarilyo sa kaliwa. Habang nakikipaghalikan sa isang lalaking hindi si Ben. Walang bakas ng pagbubuntis, walang bakas ng pag-iingat. Ang galit ay gumapang sa dibdib ni Eloisa, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mas malalim na revelasyon nang pumasok si Attorney Suarez sa kanyang opisina. Dala ng abogado
ang isang selyadong brown envelope. Ang hangin sa loob ng malamig na opisina ng Valderrama Global ay tila bumigat. Ma'am Eloisa, panimula ni Suarez, ang boses ay seryoso at may halong pag-aalangan. Galing ito sa medical archives na matagal nang ibinaon ng pamilya Alonzo. Ang doktor na pumirma sa taon ng check-up ninyong mag-asawa noon ay inamin na ang katotohanan kapalit ng immunity. Kinuha ni Eloisa ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang dahan-dahan niyang pinupunit ang selyo. Inilabas niya ang papel. Ito ang tunay na resulta ng fertility test ni Ben. 10 taon na ang nakakaraan. Binasa niya ang mga letrang nakalimbag sa itim na tinta. Diagnosis: azoospermia, irreversible sterility due to genetic defect. Tumigil ang mundo ni Eloisa. Ang mga salita ay tila lumulutang sa kanyang paningin. Sterile, baog. Si Ben ang baog. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang tuyo, mapait, at puno ng sakit. Ang tawang iyon ay dahan-dahang naging hikbi. 10 taon. 10 taon niyang dinala ang kahihiyan. 10 taon siyang tinawag na lupang tigang ni Doña Carmen. 10 taon siyang humingi ng tawad kay Ben gabi-gabi dahil hindi niya ito mabigyan ng anak. At sa loob ng 10 taong iyon, alam ni Ben ang totoo. Alam nitong sira ang sarili nitong binhi. Ngunit pinili nitong wasakin ang pagkatao ni Eloisa kaysa aminin ang sariling kakulangan. Pinili nitong ipasa ang sisi sa babaeng nagmahal sa kanya ng lubos upang protektahan ang kanyang marupok na ego. Napakawalang hiya mo, Ben. Bulong ni Eloisa sa kawalan. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Pinatay mo ako araw-araw para lang mabuhay ang kasinungalingan mo. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Wala nang natirang awa, wala nang natirang pagmamahal. Ang lamat sa salamin ay tuluyan ng nabasag at ang mga bubog nito ay handa ng sumugat. Kinuha niya ang isang makapal at itim na envelope mula sa kanyang drawer. Ito ang paanyaya para sa grand launch ng bagong kumpanya ni Ben. Ang kumpanyang na ngayon ay pag-aari na niya nang hindi nito nalalaman. Attorney, utos ni Eloisa, ang tinig ay matatag at malamig pa sa yelo. Ipadala mo ito kay Ben. Sabihin mong ang anonymous Chairman V ay dadalo sa kanyang party. Sabihin mong maghanda siya ng pinakamagandang sasalubong dahil ito na ang huling gabi ng kanyang panaginip. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ay nagdidilim. Nagbabadya ng isang bagyong higit pa sa ulan at hangin. Ang bagyo ng karma ay paparating na at walang sino man sa pamilya Alonzo ang makatatakas. Ang takip silim ay bumalot sa kalangitan ng Maynila. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Alonzo, tila tanghaling tapat ang liwanag dahil sa kislap ng mga alahas at ningning ng mga ilaw. Nakatayo si Doña Carmen sa harap ng isang malaking salamin habang ang isang modista ay abala sa pag-aayos ng laylayan ng kanyang ginintuang bestida. Ang tela ay gawa sa mamahaling seda na inangkat pa mula sa Europa. Isang luho na matagal na niyang pinapangarap at ngayon ay kanya nang nakamit gamit ang perang, hindi naman sa kanila. Pinagmasdan ni Doña Carmen ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa sariling refleksyon. Humarap siya sa kanyang mga kasambahay na nakayuko sa isang gilid, tila mga rebulto ng pagpapakumbaba. Tingnan niyo akong mabuti, utos niya. Ang boses ay matininis at puno ng pagmamalaki. Ito ang itsura ng tagumpay. Matagal tayong hinila pababa ng malas na babaeng yon, pero ngayon, look at us. We are finally where we belong. Sisiguraduhin kong maiinggit ang lahat ng amiga ko mamayang gabi. Sa kabilang silid, abala naman si Ben sa pagbubukas ng isang maliit na kahong pelus. Sa loob nito ay nakahimlay ang isang singsing na may dambuhalang diamante, ang batong sumisimbolo sa kanyang pangako ng kasal kay Katrina. Kinuha niya ito at itinaas sa ilaw, pinanunood kung paano sumasayaw ang kislap nito. Tila nang uuyam
Sa katotohanan, ang perang ipinambili rito ay mula sa pondo ng proyektong pabahay na kanyang ninakaw. Pumasok si Katrina sa silid, suot ang isang hapit na gown na sadyang idinisenyo upang bigyang diin ang kanyang tiyan. Ang tiyan na ang laman ay pawang hangin at kasinungalingan. Yumakap siya sa likuran ni Ben at ipinatong ang baba sa balikat nito. Ben, are you nervous? Malamig na tanong ni Katrina habang hinihimas ang dibdib ng lalaki. This is it. After tonight, hindi lang tayo basta mayaman. We will be powerful. Humarap si Ben at hinalikan ang noo ng kanyang kabit. I'm not nervous, babe. I'm excited. Ang Chairman V na to. Whoever he is, siya ang sagot sa lahat ng problema natin. Once makuha ko ang tiwala niya, we can finally get rid of Eloisa's shadow forever. Magiging reyna ka ng gabing ito. Samantala, sa tahimik at sagradong sulok ng mansyon ng mga Valderrama, ibang klase ng paghahanda ang nagaganap. Nakatayo si Eloisa sa gitna ng kanyang silid-bihisan. Ang suot niya ay hindi ginto at hindi rin puti. Ang kanyang gown ay kulay dugo. Isang malalim na pula na tila nag-aapoy sa bawat galaw ng tela. Ang disenyo nito ay simple ngunit elegante. Yumayakap sa kanyang bagong hubog na katawan at nagpapakita ng kanyang matatag na balikat. Dahan-dahan niyang inabot ang isang bote ng pabango sa ibabaw ng kanyang tokador. Ito ang pabangong regalo sa kanya ng kanyang ina bago ito namatay. Isang amoy ng sampagwita at ilang-ilang. Noon, palagi itong nilalait ni Ben. Ang baho, amoy palengke, ang madalas na sabihin ng asawa. Masyadong cheap. Ngunit ngayon, sa pagdampi ng hamog nito sa kanyang leeg, ang amoy ay hindi na simbolo ng kahirapan. Ito ay naging amoy ng dignidad, ng pamilya, at ng isang nakaraang hindi niya kailanman dapat ikinahiya. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Laureano. Ang matanda ay nakasuot ng barong Tagalog at bagamat nasa wheelchair, ang kanyang presensya ay nanatiling makapangyarihan. Tinitigan niya ang kanyang apo at isang luha ang namuo sa gilid ng kanyang mata bago niya ito mabilis na pinahid. Kung nakikita ka lang ng iyong ama ngayon, basag na tinig ng Don. Napakaganda mo, Marikit. Handa ka na ba? Humarap si Eloisa sa kanyang lolo. Wala nang bakas ng luhang iniyak niya noong mga nakaraang gabi. Ang kanyang muka ay tila inukit sa marmol. Maganda, makinis, ngunit matigas at malamig. Handa na po ako, lolo. Sagot niya nang may katiyakan. Kinuha niya ang isang maliit na pulang clutch bag. Sa loob nito, nakatago ang isang USB drive na kulay pula rin. Ang lalagyan ng lason na papatay sa mga pangarap ni na Ben at Katrina. Oras na para maningil. Ang biyahe patungo sa Grand Ballroom ng Makating Hotel ay tahimik. Pinanood ni Eloisa ang mga ilaw ng lungsod na dumadaan sa bintana ng kanyang sasakyan. Bawat gusali, bawat poste ng ilaw ay saksi sa kanyang pagbabalik. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa ulan. Siya na ang bagyo. Nang makarating sila sa venue, ang paligid ay puno ng mga mamamahayag at mga kilalang personalidad. Ang mga kamera ay kumikislap na parang mga kidlat. Sa loob ng bulwagan, nakatayo si Ben sa entablado, hawak ang mikropono. Ang nangiti nito ay abot langit, habang ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Ladies and gentlemen, ang boses ni Ben ay umaalingaw-ngaw sa buong hall, puno ng yabang at kumpiyansa. Tonight is a historic night. I would like to introduce to you the person who believed in my vision when no one else did. Ang aming biggest investor, ang savior ng Alonso Group. Please welcome Chairman V. Ang mga ilaw sa entablado ay nagdilim at itinutok ang spotlight sa dambuhalang pintuan sa dulo ng red carpet. Ang musika ay bumagal, nagbibigay daan sa isang dramatikong pagpasok. Lahat ng mata ay nakatuon sa pinto. Si Katrina ay nakangiti ng malapad. Si Doña Carmen ay halos hindi makahinga sa excitement. Dahan-dahang bumukas
ang dambuhalang pinto. Ang huni ng bakal na engranahe ay tila ungol ng isang higanting nagigising, ngunit nilunod ito ng dagundong ng kaba sa dibdib ng bawat taong naghihintay. Mula sa anino ng pintuan, isang binti ang humakbang palabas. Ang takong ng sapatos na pula ay tumama sa sahig, isang tahimik na senyales na ang paghuhukom ay nagsimula na. Mula sa anino ng pintuan, isang binti ang humakbang palabas. Ang takong ng sapatos na pula ay lumapat sa sahig, isang tahimik na senyales na ang paghuhukom ay nagsimula na. Kasabay ng pagpasok ng liwanag sa kanyang katauhan, isang kolektibong paghinga ang tila humigop sa lahat ng hangin sa loob ng bulwagan. Ang masayang bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng kamera ay sabay-sabay na nagbago ng direksyon. Ang kanilang mga ilaw ay walang tigil na kumikislap. Desperadong sinusubukang kuhanan ang bawat anggulo ng babaeng naglalakad ngayon sa gitna ng red carpet na may dignidad ng isang reyna. Si Eloisa. Sa entablado, ang ngiti sa mukha ni Ben ay unti-unting nanigas, natuyo, at nabasag na parang isang lumang salamin. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang maputlang anino ng pagkabigla at hindi pag-unawa. Nagpalipat-lipat ang kanyang mga mata mula kay Eloisa patungo kay Attorney Suarez na nakatayo sa gilid, tila naghahanap ng kasagutan sa isang bangungot na ayaw niyang tanggapin. Sa tabi ng entablado, ang ngiti ni Katrina ay napalitan ng isang anyo ng pagkalito at inis. Itinuro niya si Eloisa, handa nang magbitaw ng mga masasakit na salita. Anong ginagawa ng basura na yan dito? Security! Paalisin niyo? Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit ang magalang ngunit matatag na humarang sa kanyang harapan. Ang kanilang presensya ay sapat na upang patahimikin siya at pilitin na maupo. Binasag ni Attorney Suarez ang katahimikan. Lumakad siya patungo sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at makapangyarihan, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang tunay na nagmamay-ari ng misteryosong letrang V sa aming korporasyon. Siya ang nawawalang tagapagmana, ang chairman ng board at ang nag-iisang may-ari ng Valderrama Global, ang korporasyong legal na nagmamay-ari ngayon sa bawat asset, utang at interes ng Alonso Group of Companies. Ladies and gentlemen, Miss Eloisa Mariquit Valderrama. Ang bawat salita ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Doña Carmen. Ang pamayipay na hawak niya ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Napakapit siya sa braso ng silyang kanyang kinauupuan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang tinig na lumalabas. Ang babaeng tinawag niyang baog at palamunin ay ang taong may hawak pala ng kanilang kapalaran. Dahan-dahan, umakyat si Eloisa sa entablado. Bawat hakbang niya ay kalmado at may bigat. Tumingin siya sa mga mata ni Ben. Mga matang ngayon ay puno ng takot at pagmamakaawa. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay nitong nanlalamig at naninigas. Salamat sa mainit na pagtanggap, Ben. Panimula ni Eloisa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may lamig na nagpayanig sa buong bulwagan. Bilang bagong may-ari ng iyong kumpanya, nais kong ibahagi sa ating mga kagalang-galang na bisita ang isa sa pinakamalaki mong proyekto. Sa isang senyas niya, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita ng logo ng Alonso Group ay nagbago. Tumambad dito ang mga larawan ng kinakalawang na bakal, mga sako ng sementong may mababang kalidad, at ang mukha ng matandang foreman na umiiyak. Habang kinakausap ng mga investigador, sinundan ito ng mga kopya ng pekeng resibo at mga bank statement na nagpapakita kung paano inilipat ang milyon-milyong pondo na para sana sa mga bahay ng mahihirap papunta sa pribadong account ni Ben at Katrina. Mula sa likurang pinto ng bulwagan, pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong pulis. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng gulat at kaguluhan sa mga bisita. This is a mistake! Isang malaking pagkakamali!
Sigaw ni Ben. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Nawala ang lahat ng kanyang yabang. Tumakbo siya palapit kay Eloisa. Sinubukang hawakan ang kamay nito. Ang kanyang muka ay basang-basa na sa pawis at luha. Eloisa, please, pakiusap. Asawa mo ako. May pinagsamahan tayo. Huwag mong gawin to sa akin. Hindi umimik si Eloisa. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang kamay. Gamit ang isang piraso ng panyong seda, marahan niyang pinunasan ang malamig na pawis sa noo ni Ben. Ang kilos na yon, na tila puno ng pag-aalala, ay may kasamang tingin na puno ng pandidiri. Pagkatapos, marahan ngunit may diin niyang itinulak palayo ang kamay ng lalaki. Hindi pa ako tapos. Bulong ni Eloisa, sapat lamang para marinig niya. Pagkatapos ay humarap siya sa lahat at itinaas ang kanyang boses. Teka, hindi pa ako tapos. Itinaas niya ang kanyang pulang clutch bag at mula roon ay inilabas ang isang maliit na pulang USB. Ipinakita niya ito sa lahat. Ang kislap ng plastik ay tila isang patak ng dugo sa ilalim ng mga ilaw. Dahil may isa pa kayong dapat malaman tungkol sa lalaking ito. Ang bulungan sa paligid ay muling tumigil. Ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa maliit na bagay na hawak niya. Isang bagay na naglalaman ng huling lihim na tuluyang wawasak sa natitirang pagkatao ni Benedicto Alonso. Iniabot ni Eloisa ang pulang USB kay Attorney Suarez. Sa isang galaw, isinaksak ito ng abogado sa laptop na konektado sa malaking screen. Ang mga litrato ng mga pekeng dokumento ay naglaho at napalitan ito ng isang puting-puting background. Isang sandali ng nakabibinging pag-asa ang gumuhit sa mukha ni Ben. Tila inaakalang isang teknikal na pagkakamali lamang ang lahat. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na dinurog ng lumitaw ang mga itim na letra, malalaki at malinaw, na tila mga salitang isinulat gamit ang dugo at kasinungalingan. Pangalan, Benedicto S. Alonso Pizza. October 14, 2014. Resulta, kumpirmadong baog, irreversible sterility due to genetic defect. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila naging isang malaking bato na bumagsak sa dibdib ng lahat. Ang bawat salita ay isang punyal na sabay-sabay na sumaksak sa puso ng pamilya Alonso. Ang baog na salita na paulit-ulit na ipinukol ni Doña Carmen kay Eloisa sa loob ng 10 taon ay bumalik ngayon upang sampalin ang kanyang sariling anak. Isang ungol na puno ng pagtanggi at sakit ang kumawala sa lalamunan ni Ben. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at bumagsak siya sa sahig ng entablado na parang isang manikang pinutulan ng tali. Niyakap niya ang kanyang sariling ulo, paulit-ulit na umiling, habang ang kanyang bibig ay bumubulong ng mga salitang hindi na maintindihan. Ang kanyang mundo, na itinayo sa pundasyon ng kanyang pagkalalaki at yabang, ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng mata na kanina ay nakatuon sa pagbagsak ni Ben ay sabay-sabay na napunta sa isang direksyon. Kay Katrina, lahat sila ay nakatingin sa umbok sa kanyang tiyan, ang tiyan na naging dahilan ng pagpapalayas kay Eloisa, ang tiyan na naging simbolo ng tagumpay ng pamilya Abose Alonso. Tila nabasa ni Eloisa ang isip ng lahat. Sa isang senyas niya, nagbago muli ang imahe sa screen. Ipinakita nito ang video mula sa madilim na parking lot kung saan iniaabot ni Katrina ang pera sa lalaking may tattoo. Sinundan ito ng isa pang video, si Katrina sa loob ng isang silid, tinatanggal ang kanyang damit at inilalantad ang isang malaking silicone na palaman na nakakabit sa kanyang tiyan. Ang baby bump ay isang pekeng props. Ang paglilihi ay isang malaking pag-arte. Hayop ka, niloko mo ako. Ang ungol ni Ben ay naging isang sigaw na puno ng galit at pagkabaliw. Tila isang nasugatang hayop, mabilis siyang tumayo at sinugod si Katrina. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay humaplos sa babae, ay naging mga bakal na kuko
na humahanap ng masasakal. Inabot niya ang leeg ni Katrina sa gitna ng entablado, sa harap ng daan-daang bisita at kumikislap na mga kamera. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsigawan. Agad na kumilos ang mga pulis. Pilit na pinaghihiwalay ang dalawang taong kanina lamang ay nagpapanggap na masayang pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, napatingin si Eloisa sa kanyang biyenan. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Doña Carmen. Ang mga mata ng matanda ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ang lahat ng kanyang pang-aalipusta kay Eloisa, ang kanyang pagmamalaki sa peking apo, ang kanyang mga masasakit na salita. Lahat ay bumalik sa kanya na parang isang alon ng lason. Dahan-dahan, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak ang kanyang katawan mula sa silya, walang malay. Mabilis na dinaluan ng mga mediko si Doña Carmen. Habang isinasakay ito sa stretcher, dumaan sila sa harap ni Eloisa. Huminto si Eloisa sa tabi ng walang malay na biyenan. Nakita niya ang mamahaling handbag na nahulog sa sahig. Ang handbag na dati niyang ipinundar para sa matanda, ngunit ginamit lamang nito upang ipamukha sa kanya ang kanyang kahirapan. Dahan-dahan, pinulot ni Eloisa ang bag. Maingat niya itong inilagay sa ibabaw ng dibdib ng matanda. Tila isinasauli ang isang bagay na hindi naman niya kailanman inangkin. Isang simbolikong pagpapaalam sa lahat ng kasakiman at kababawan na dala nito. Kinuyog ng mga pulis sina Ben at Katrina, pinusasan at marahas na kinaladkad palabas ng bulwagan. Si Ben ay patuloy na sumisigaw, nagwawala, habang si Katrina ay umiiyak at nagmamakaawa. Naiwan si Eloisa sa entablado, nakatayo sa gitna ng nagulong mga mesa, basag na baso, at nagkalat na pagkain. Ang musika ay tumigil na. Ang mga bisita ay paunti-unti nang umaalis, dala ang tsismis na pagpipiestahan sa mga susunod na araw. Nakatayo siya roon, matatag at tuwid, habang pinanonood ang pagguho ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lumabas siya sa terasa ng bulwagan. Ang hangin ng gabi ay malamig. Nagsimulang pumatak ang ambon mula sa madilim na kalangitan, dumadampi sa kanyang mukha na walang emosyon. Tumingala siya. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang tanong. Tapos na ba? 6 na buwan ang lumipas. Ang iskandalong yumanig sa lipunan ay unti-unti nang napalitan ng mga bagong balita, ngunit ang mga bakas nito ay nanatiling nakaukit sa kapalaran ng mga sangkot. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Eloisa ang pagbuhos ng malakas na ulan sa mga kalsada ng Makati. Ang bawat patak nito ay humahampas sa salamin, lumilikha ng malabong larawan ng isang lungsod na abala at walang pakialam. Ngunit sa gitna ng lahat, isang figura ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa ibaba, sa tapat ng dambuhalang tore ng Balderrama, isang lalaki ang nakaluhod sa basang semento. Ang kanyang damit ay luma at punit-punit, at ang kanyang katawan ay payat na payat. Tila hinigop ng gutom at kalungkutan. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, at ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala dahil sa kapal ng balbas at dumi. Ngunit kilala ni Eloisa ang anyo ng pagbagsak na yon, si Ben. Araw-araw, naroon ito. Sa ilalim ng init ng araw o sa gitna ng bagyo, matiyaga itong naghihintay. Umaasang masilayan siya kahit sa isang saglit. Ang ina nito, si Doña Carmen, ay nananatili sa isang pampublikong ospital. Paralisado ang kalahati ng katawan at iniwan ng lahat. Maliban sa awa ng mga nurse, si Katrina ay matagal nang nagtago. Kinitil ang sariling karera at daladala ang kahihiyang hindi na mabubura. Pinindot ni Eloisa ang intercom. Pakisabihan ng security na wag na siyang paalisin. Bababa ako. Dala ang isang malaking itim na payong. Lumabas si Eloisa mula sa lobby. Bawat hakbang niya
ay sinusundan ng mga tingin ng mga empleyado, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa gumuguhong anyo ng lalaking minsan niyang tinawag na mundo. Nang maramdaman ni Ben ang kanyang paglapit, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay puno ng pagkabigo at luha. Gumapang ito palapit, hinawakan ng laylayan ng kanyang bestida, tila isang asong naliligaw na humihingi ng kanlungan. Eloisa, patawarin mo ako. Ang boses ni Ben ay basag at paos, halos hindi marinig sa lakas ng buhos ng ulan. Alam kong wala akong karapatan, pero pakiusap, nagkamali ako. Sobra akong nagsisisi. Maawa ka. Bumalik ka na sa akin. I still love you, please. Hindi gumalaw si Eloisa. Tinitigan niya lamang ito mula sa itaas. Ang kanyang muka ay kalmado at walang bahid ng galit o awa. Tila siya isang manonood na pinagmamasdan ang huling eksena ng isang tapos ng palabas. Pinapatawad na kita, Ben, wika ni Eloisa. Ang kanyang tinig ay mahinahon at malinaw. Hindi natitinag ng unos sa paligid. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ngunit hindi na ako babalik. Ang pagpapatawad ko ay para sa aking kalayaan, hindi para sa iyo. Binitawan ni Ben ang kanyang damit. Ang huling hibla ng pag-asa ay tuluyan ng naputol. Napahagulgol ito na parang isang bata. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng walang tigil na pagpatak ng ulan. Dahan-dahang tumalikod si Eloisa. Iniwan niya si Ben na nakaluhod sa gitna ng sarili nitong unos ng pagsisisi. Ngunit bago siya tuluyang pumasok sa gusali, huminto siya. Lumapit siya sa security guard na nakatayo sa gilid. Manong, pakibigay po ito sa kanya, sabi ni Eloisa sabay abot ng itim na payong. Pagkatapos, walang alinlangan siyang humakbang palabas sa silong ng gusali at naglakad pabalik sa lobby. Hinahayaan ang malamig na ulan na basain ang kanyang buhok at damit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya naramdaman ang lamig. Sa kanyang loob, may isang init na nagmumula sa pagpapalaya. Habang naglalakad siya sa malawak na lobby, isang matinis at masayang halakhak ang umaling-awngaw mula sa isang sulok. Mula sa likod ng isang malaking paso, isang maliit na batang babae ang tumakbo palapit sa kanya. Ang mga paa nito ay lumilikha ng maliliit na yapak sa makintab na sahig. Ang kanyang suot na dilaw na bestida ay tila isang munting sikat ng araw sa loob ng gusali. Yumakap ang bata sa kanyang mga binti. Ang mukha nito ay nakatingala sa kanya, puno ng pagmamahal at pananabik. Mama! 3 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa isang hardin na puno ng mga orkidya. Ang kanilang mga talulot ay may iba't ibang kulay na tila mga hiyas na sinabuyan ng hamog. Sa gitna ng luntiang paraisong yon ay nakatayo ang isang bahay na gawa sa salamin at kahoy. Isang tahanang itinayo, hindi upang magmayabang, kundi upang magbigay ng kapayapaan. Sa balkonahe nakatayo si Eloisa. Ang kanyang dating maikling buhok ay humaba ng muli. Ngunit ngayon ay malambot itong bumabagsak sa kanyang mga balikat, hindi na nakatali sa pilit na pagpapakasakit. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape at ang halimuyak nito ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak sa paligid. Ang kanyang mga mata ay panatag, tila isang lawa na payapa matapos ang isang malakas na bagyo. Ang tahimik na sandali ay nabasag ng maliliit na yapak na papalapit mula sa kanyang likuran. Isang pares ng maliliit na braso ang yumakap sa kanyang baywang. Isang mabangong ulo ang sumiksik sa kanyang likod. Good morning, Mama. Bati ng isang matamis na tinig. Humarap si Eloisa at binuhat ang kanyang anak na si Tala. Ang batang babae na dati ay isang maliit na binhi ng pag-asa ay isa na ngayong masiglang bulaklak. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Good morning, my love. Sagot ni Eloisa sabay halik sa noo ng bata.
Did you sleep well? Mula sa di kalayuan, nakaupo si Don Laureano sa kanyang wheelchair. May hawak na dyaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mag-ina. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting puno ng pasasalamat at kasiyahan. Ang Valderrama Global ay mas matatag kaysa dati, ngunit ang tunay na yaman para sa kanya ay ang tanawing ito, ang paghilom at pagbuo ng isang pamilyang winasak ng nakaraan. Itinayo ni Eloisa ang Pundasyon Belen, isang samahan na tumutulong sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at gaslighting. Ipinangalan sa matandang nag-iisang nagmalasakit sa kanya sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Ginamit niya ang kanyang yaman hindi para maghiganti, kundi para magbigay liwanag. Doon, sa isang ampunan na sinusuportahan ng kanyang pundasyon, niya natagpuan si Tala. Natuklasan niya na ang pagiging ina ay hindi nakasalalay sa dugo o sinapupunan, kundi sa isang pusong handang umibig ng walang hanggan. "Mama, look!" Turo ni Tala sa isang sanga ng orkidya sa paso. "The purple one is open na. Yung nasira dati." Lumapit si Eloisa kasama ang bata. Tinitigan nila ang bulaklak. Dati, ang sangang ito ay nabali dahil sa malakas na hangin. Inakala nilang hindi na ito mamumulaklak pa. Ngunit maingat itong inalagaan ni Eloisa at ngayon, mula sa mismong pinagbaliang bahagi, sumibol ang pinakamalaking bulaklak sa buong hardin. Ang kulay nito ay mas matingkad at ang ganda nito ay mas nakahahalina. Hinaplos ni Eloisa ang pisngi ng kanyang anak. "Ang ganda, di ba anak?" Bulong niya. "Kahit nasira, maaari pa ring mamulaklak ng mas maganda." Tumango si Tala at niyakap muli nang mahigpit ang kanyang ina. Sa yakap na yon, naramdaman ni Eloisa ang kabuuan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Napatawad na niya ang nakaraan, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Natagpuan na niya ang kapayapaan, hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa simpleng pagmamahal ng isang anak. Tumingin siya sa malayong abot tanaw. Ang araw ay unti-unti nang umaangat. Hinahawi ang mga natitirang anino ng gabi. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw na ngayon sa kanya. Ang sakit ay hindi katapusan. Ito ay isang pandayan. Ang mga sugat ay maaaring maging peklat. Ngunit ang mga peklat na yon ang nagpapatunay na kahit gaano ka man kadalas masira, kaya mong mabuo muli, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas buo kaysa dati. Ito ang kanyang bagong umaga. At sa pagkakataong ito, wala nang sinuman ang makakabawi pa nito sa kanya.